Good day po mga ka-iPro and welcome po sa another kwentuhan session natin. No? Of course with Sir Gian and ako po si Sir Joma, ang iPro Co-op Chairman. So for today, ang magiging topic po natin ay ang ating mga guro, no? Teachers, our heroes. Kanina po sabihin ko sana kay Sir Gian na yung mga pagta-title mo kinakailangan pang pag-isipan ng mabuti. Alam mo, pwedeng title na, alam mo, catchy na title naman siya, no? So, titingnan po natin yan sa mga susunod na, sa mga susunod na araw. So, sige Sir Gian, ano ba ang magiging topic natin? Ito lang sir, naisip natin dahil parang sa October 5 ang World's Teachers Day. Kaya parang tinauna rin natin. Okay. So, linggo ito ng mga guro natin, no? Ng mga kaguruan. So, sana po sa mga, sa mga katulad natin, na mga dating mga naging estudyante, no? Parang let us show our appreciation sa mga guro natin, no? Huwag tayong tutulad doon sa mga iba nating mga kaklase dati, no? Na meron ng trabaho, finance head na ng mga kooperatiba, pero wala pang naibibigay doon sa former teacher niya sa Arroyo, di ba? Alaman lang pang lunch. Hindi po si Sir Gian yung pinaparinggan ko, no, na ako yung teacher niya sa Arroyo before. Hindi po 'yon, no. Pero okay, so pero anyway, lahat naman po tayo ay kinakailangan mag-show tayo ng gratitude. And I think naman Sir Gian ganun din sa ganun din talaga, parang likas sa mga Pinoy yun na meron tayong ibang esteem sa mga former teachers natin, no. Kasi ang mother ko po ay isang teacher, si Ma'am Arlene. So parating ang ganda sa pagiging teacher. Sabi nga, yung iba kahit na kulang, hindi kulang sa pera. Parang kumbaga yung sa mga words nila, no, na kahit na hindi kami ganun kayaman sa pera, ang mga guro, mayaman naman kami sa sa mga tao. Ang tutuusin, no, parang mayaman naman sa mga kakilala, mayaman sa mga nagsiserve din sa kanila. Kasi kapag yung mga former students nila na nagkita sa Globe or nakita sa mga malls, etc., and doon sila nagtatrabaho, kumbaga parang merong special treatment, di ba, doon sa former teacher nila. Tama. Okay. Actually, ito sir, sa teachers, no, parang hindi lang siya doon sa mga, para sa akin sir, parang hindi lang naman siya sa mga professionals eh. Mm-hmm. Actually, parang lahat ay pwede natin tawagin teachers. Mm-hmm. Di ba? Dahil, for example, sa bahay, sino ba naging una nagtuturo sa atin? So, sa mga parents. Mm-hmm. Di ba? So, parang sila yung teachers. Then, sa mga, ano pa ba? Yun, bukod sa mga professionals, parang lahat naman merong kakayahang mag-educate or magturo sa bawat isa. Mm-hmm. And then, parang para sa akin, sir, parang isa sa mga pinaka-importanting teachers din ay yung sarili natin. Okay. Dahil di ba sir, parang baliwala yung lahat sasabihin ng mga teachers, ng mga professionals, parents, kung ikaw sa sarili mo hindi mo kayang turuan yung sarili mo mismo para gawin yung isang bagay na kung ano yung gusto mong gawin. Mm-hmm. Na toward success din naman. Tama. Diba sir? Lalim talaga ni Gian. Sige. Ito na naman sir, ano lang naman to. Parang yun, since parang pa-tribute or pa-recognize sa mga teachers natin dahil isa-celebrate ang World's Teachers Day. So ito naman parang konting knowledge lang about doon sa World's Teachers Day, trivia, something, kung paano ba siya nag-start, kung sino nag-establish, yan, kung saan siya, kung ano yung parang historical root ng itong World's Teachers Day. So yun lang naman mga nakalist natin dito, sir. Okay. So para po sa lahat ng mga guro natin, paano ba natin silang babatiin? Happy Teachers Day. Teachers Day. Okay, so sige sir, simulan natin to. Okay. So yung sir, dito sa nating na-research ay yung World's Teachers Day daw ay sineselebrate October 5 each year. Dahil in-establish ito ng UNESCO or sa United Nations Educational, sir? Scientific and Cultural Organization. Oo, ayan. Ang habang. In 1994, so ibig sabihin sir, 1994 yung first first celebration itong World's Teachers Day. Okay. Dahil ito yung first na nagkaroon ng recommendation doon, nagkaroon ng standard sa mga professions ng teachers. Parang siya unang nilagdaan, sir. So parang October 5 siya, 1994. Okay. So yun yung kauna-unahang celebration ng Teachers Day talaga. Buhay ka na ba nito? Hindi pa, sir. Sige.
Parang bigla ko naramdaman matanda na ako. Anyway, this date marks the signing of the UNESCO's recommendation concerning the status of teachers in 1966, which set standards for the teaching profession. So 1966 pa pala. Yun parang nalagdaan yung as parang may standard Status. yung teaching profession. So meron po tayong trivia dito. Pabasa nga, Sir Gian. Okay, ang first trivia po natin ay the first World Teachers Day was celebrated in 1994, highlighting the critical role of educators in society. So, yun, sir. Okay, sige. Kung ikaw, ano ang main? Ang role kasi ng mga teachers talagang very critical yan no? So, sir. Kasi parang, kaya nga sa mga Pinoy, sinasabi natin na sila yung ikalawang magulang. Tama. No? Lalo ngayon, which is very true, di ba? Dati kasi, ang structure kasi before, si tatay lalabas ng bahay para magtrabaho, di ba? And then si nanay ang maiiwan doon sa bahay para turuan yung mga anak as unang teacher, di ba? Yung nanay kung tutuusin. Pero ngayon kasi, nanay at tatay nagtatrabaho. Kaya nga. Nanay at tatay lumalabas, no? Kaya mas critical yung pagiging ikalawang magulang ng mga teacher natin kung tutuusin ngayon, no? Yes. So sa lahat ng mga critical roles ng teachers natin, ano sa tingin mo, yung ikaw, pinaka sa'yo, personally? Sir, parang sa akin talaga, since yun sir yung dahil siyempre ang nanay tatay parang pares na nagtatrabaho dahil unlike nga sir before na tatay lang laging nasa labas or nagpo-provide para sa family, para sa akin pinaka-crucial talaga role ng teachers ngayon is yung guidance and mentorship Diba? Dahil syempre everyday, Monday to Friday, mga teachers ang kasama natin or mga estudyante, di ba? Teacher. So parang ando lahat doon mamomold yung sarili natin. So doon siya mamomold lahat ng matututunan natin doon, lahat ng sasabihin ng teachers natin, ganito pala dapat gawin, hindi pala dapat to gawin. So parang talaga sa akin yun yung magiging pinaka-important role ng teacher, yung guidance talaga para makilala or mas maging ma-better, mas mag-grow na mas maganda yung isang estudyante. And especially before kasi ito ay nung panahon ko po ito talagang makikita mo yung pagdidisiplina rin ng teacher sa mga bata. Yes, noon nga. Oo, ewan ko po kasi ngayon di ba? Kasi ngayon parang medyo alam mo yung medyo mas gentle na sila. Correct. Di ba noon kasi naalala ko nga nun, madring teacher, nakukurot ka ng madre. Parang ganun yung, di ba? Parang dinidisiplina ka kasi talaga nila before. And then parang dati po pwedeng yung mga magpa-squat, magparusa yung mga teacher, para nang sa ganun may respeto ka sa kanila. And then matututo ka rin ng kagandahang asal noon hindi ko po sure sa ngayon, Pero kasi parati na lang na kapag pumupunta or nakakausap ko yung mga former na mga teachers ko, parati nilang sinasabi na iba na ang kabataan ngayon. Parang ganun. So parang kinakailangan, kaya napaka-critical na mapagtulungan ng mga magulang at saka ng mga teacher kung paano talaga yung panibagong way ng pagdidisiplina natin, di ba? Kasi parang okay, iba na yung mga bata ngayon, pero baka kasi iba na rin yung pagpapalaki ng mga magulang. Correct. Ngayon. Diba? Kasi I mean, before, may palo, may sigaw, may bulyaw, may parusa, etc. Pero ngayon, parang minsan, diba, kaya lang naman din mai-spoil yung mga bata kung hinahayaan lang naman natin sila. Tama ba? Tama, sir. Parang mayroon ba tayong technical error? So ayan, kasi 'di ba ang bata wala namang kaalam-alam ang mga bata sa umpisa, 'di ba? So parang mas critical. Parang in short, mas critical ngayon na mapagtulungan. So kung paanong paraan, hindi ko po alam. Tanong natin sa Secretary of Education natin. Kung paano yung way, Oo, 'di ba? Doon sa mga nasa field, Okay, so Okay naman. Sige, ituloy natin. Go. Alright, sige. Number 2, each year the day has a specific theme. For example, the 2023 theme focused on the teachers we need for the education we want. Oo. So ang ganda pala ng ano kaya ang theme ngayong taon? Oo nga sir, hindi ko pa rin sir nakikita kung anong theme Okay, so ang last year na theme daw po natin ay the teachers we need for the education we want. Ang ganda, no? Oo nga sir, parang
Ang simple lang ng sentence siya, pero kung isipin natin, ang lalim. So, ano ba sa tingin mo yung may ala ka pang anak eh. Sa pamangkin mo, nag-aaral na ba yung pamangkin mo? Ay, sir, isang panganay, nag-aaral. Ano sa tingin mo yung type of teachers na we need right now? Ano, sir, talagang kasi para sa akin, since nasa ibang ano na tayo ngayon digital na kasi more, sir, di ba? Ano tawag dito? Ang napansin ko doon sa pamangkin ko na yon, di ba, para mga bata kasi ngayon, ang gagaling mag-English. Oo diba? din. Yun isang factor Ang galing mag-English. Tapos one time, parang meron siyang ginagawa sa phone niya. Narinig ko lang naman, naglalaro. Parang, ang napag-usapan nila, parang related sa sales. Alam mo parang, paano bang kikita ng ganito, ganyan. Parang, nasa more on mark. Sabi ko, nasa labas kasi ako nun, sir. Tapos nasa loob siya, naglalaro. Baka friend niya yung kausap niya sa phone. Lalaro silang ganyan. Tapos, ang pinagdidiskussan nila, mga about doon. Sabi niya, sa TikTok, parang mas maraming viewers sa TikTok compare sa YouTube. Alam mo, parang kino-compare nila yung mga social media. Bakit? Para pa-monetize na nila? Hindi naman, sir. Parang, alam mo yun, parang sabi ko, grabe ka ako mag-isip naman ng mga bata ngayon na parang sa ganong way, yun na yung nakikita nila na siguro dahil sa mga nakikita ng siguro, sir. So parang sabi nila, mas maraming viewers sa TikTok kasi parang most of the people daw ay more on TikTok na nag-visit. Ganun, compare sa YouTube. Ganun sila. Parang mas marami nga daw viewers doon sa TikTok compare sa YouTube. Okay. Ganun sila magkataro, sir. So ano ang mga teachers na need natin ngayon? Sa sarili mo lang na opinion. Ngayon, sir, talaga more on guidance. Parang more on Parang more on sa pagiging isang mabuting tao. Yes, sir. Ang kinakailangan nating education, no? Mabubuting tao and pagdating na rin siguro sa emotional. Emotional quotient ng isang bata. Well, maraming nagsasabi kasi noon, no, na parang mas yung EQ ng mga tao noong araw ay mas matataas kaysa sa mga tao ngayon, tama? Yun din yung sinasabi sa akin nung misis ko parati, na parati kong ako ang magturo sa mga bata kung paano magiging malakas ang loob, magiging risk taker, and magiging hindi takot, kumbaga mataas ang faith, ganyan. Sabi ko sa kanya, ang EQ kasi ay tingin ko, mai-increase lang natin ang EQ ng isang bata kung i-expose natin siya doon sa mga challenges. Parang yun lang, sir, isang way talaga. Ngayon nga kasi, since ang mga bata ay hindi exposed sa mga challenges, di ba? Pag naglalaro sila, minsan yan, nakikita ko na rin yun sa anak ko di ba? Na kapag hindi mo parang gusto yung cellphone, kapag hindi mo naibigay, parang meron siyang gagawin. Yes. Para nang sa ganun ay makuha niya yung cellphone. Tama. Kapag pumunta ka sa labas sa labas ng bahay, doon ka sa iskinita namin, dati yun yung laruan namin, patintero. So, doon ka mapipikon, doon ka bubulihin, doon mo makikita na mahina yung katawan mo. So, ikaw as a person, makakapag-adjust ka, uuwi ka sa bahay nyo, umiiyak ka kasi binubuli ka. Ano yung sasabihin sa'yo ng magulang mo? Ganun talaga. Abay, lumaban ka. Diba? Dahil sa mga sinasabi ng magulang mo sa'yo na yon, parang doon nag-i-increase yung emotional quotient mo, di ba? Kapag hinahayaan ka nila sa buhay mo. Doon nag-i-increase ang emotional quotient mo. Pero papaano ngayon? Yung mga bata, kapag pumunta ka, sa labas pa rin naman sila, pero nagsi-cellphone sila. Cellphone pa rin hawak. Sa labas lang sila, di ba? Pero wala yung physical na, yung physical na makalaro. Kasi important din sa emotional quotient yun Alam mo yung magkasakitan kayo, di ba? Nagkabirahan kayo. Alam mo na next time, di ba? Kung papaano. Na masyado palang malakas. Kaya nga daw, pagdating sa family din, napaka-important na yung tatay ay nakikipaglaro doon sa mga anak physically. Kasi di ba, hindi naman nila alam kung ano ang masakit, ano ang hindi. So kapag alam mo, as father na, nasaktan ka ng anak mo, masakit yung ginawa niya or binira ka, ganun. Kailangan mo ipaalam sa kanya. Parang bibirahin mo rin siya ng medyo masakit. It hurts, right? So don't do that to other people. Ganon, di ba? So papaano yun? So ibig sabihin pala, kung ganon yung education na kailangan natin, pataasin yung EQ ng mga bata, di ba? Gawin silang mas malakas yung dibdib nila, maging risk taker sila, mataas ang faith nila. Ibig sabihin, ang kinakailangan nating teacher ay yung mga teacher ng araw.
Kasi yung mga teacher nung araw na mga namamarusa, di ba? Yung kapag may ginawa kang masama, ikaw ang may nagawa kang mali, ikaw ang magdidilig, magbubungkal, di ba? Ng mga trabaho doon sa labas ng school. Ikaw maglilinis ng room. Ikaw maglilinis ng room as punishment, kukurutin ka, medyo mapapalo ka pa ng konti. So yun yung mga kinakailangan nating guro ngayon, di ba? So ang tanong, may guro pa bang ganun ngayon? Or permitted pa ba yung mga guro na ganun ngayon? Kasi sa ngayon, sir, mga ano na rin no? Papansin ko din, mga fresh graduates na rin, most ng mga teachers. Mga fresh graduates. Kahit sa mga, kahit anong level, elementary, secondary, or kahit sa college, di ba? Parang mga fresh graduates talaga mga nagtuturo na ngayon. Parang sobrang bihira na lang din yung mga before na mga, sabi natin mga veterans na teachers. At saka, I think hindi na yata sila permitted by ano ba yung tawag doon? Ng Department of Education na parang gumawa ng mamalo, ganun. Parang hindi na yata po pwede. Kumbaga parang meron ng isang sir, no? Bill ba tawag, sir? Ay, parang batas, ganun. Oo. Ano ba yung tawag nila doon? hindi batas. Ano ba yung tawag nila doon? Or parang regulation siguro. Siguro, parang ganun. May specific term doon eh. Anyway, so since hindi na sila permitted, so hindi nila kayang mamalo, etc., etc., so papaano na, 'di ba? Papaano na. Kasi syempre andun pa rin naman 'yun di ba? If meron kang chance na gawin yung mga bagay na 'yon or meron kang karapatan na gawin yung mga bagay na 'yon, then magagawa mo siya. Pero kung hindi, wala talaga. Kaya nga. Okay? So, next trivia? Next trivia ay many countries use this day to recognize outstanding teachers with awards and ceremonies. So, yun. So, parang, sir, dito kasi, sir, nabasa ko lang din dito sa atin sa Philippines. Sineselebrate kasi itong teachers, parang, di ba, sir, Teachers Day, World's Teachers Day. Pero sa Philippines, ang nakita ko, may nabasa ko doon as 1 month pala siyang sineselebrate. So, itong buwan na ito? Starting September 5 up to October 5. Okay. May mga schools na gano'n, sir, nagsaselebrate sila. So may mga parang may pa-event sila sa school para pa-message doon sa mga teachers, ganun, parang appreciation sa mga ng mga teachers. So yun. Okay. All right. And also the World Teachers Day emphasizes the importance of teachers in achieving quality education and sustainable development. Kasi sila lang din naman talaga di ba? Kung tutuusin, mula noong kapag umalis ka na sa bahay ninyo, yung mga bata ngayon, 3 years old pa lang, pinapasok na ng daycare, di ba? Exposed na dun sa mga teachers. Yung anak ko rin po kasi ay ganon, no? Magfo-4 pa lang siya, pero pinasok na siya sa daycare. Ang nakakatawa doon, may makaklase siya doon sa daycare na 1 taon na doon. Ibig sabihin, 2 years old pa lang, pinapasok na sila doon. Grabe. No? So parang yun naman advantage ngayon, sir, ano? Parang 2 years old. Kasi parang sa panon ko, parang nandun. 4 or 5 ata ako. Nursery. Oo, ganun. Di ba extended pa ngayon sa K-12? Dati, mula 4 years old ka, o minsan 5, anong ka gagraduate? 20 years old yata, graduate ka na? Hindi, 16? Ilang taon ba ang graduation nun? Graduate ka ng high school 16. So plus 4, 20 years old, ang isang bata noon, graduate na siya ng college, no, or 19. Ngayon kasi parang, so ilang years yun? 15 years. 15 years. So 6 years sa elementary, 4 years sa high school, and then 4 years sa college. So 14 years lang pala nag-aaral noon. Ngayon, 2 years old pa lang, mag-aaral ka na, di ba? So parang meron kang extra 5 years ngayon. Mga 20 years ka siguro na nasa school, kung tutuusin, no? So kung 20 years ka sa school, mas exposed ka sa mga teachers talaga, no? And then after that, magtatrabaho ka naman na. Kaya parang most of the time talaga, teachers ang kasama ng mga bata or estudyante. Well, kaya rin siguro, maagang pinapasok ngayon yung mga bata kasi nga nagtatrabaho yung nanay. Nanay, tatay na kasi nagtatrabaho ngayon, di ba? So kesa walang magawa yung bata dun sa bahay kasi wala si nanay, si tatay, pasok na lang ng daycare muna. Sad. Kaya parang sir, no? Kaya tamang-tamang heroes ang mga teachers din talaga. Totoo din. Dahil sila talaga yung magiging gabay ng mga bata hanggang sa paglaki din. Tapos ngayon pa, di ba? Dati hindi uso yung summer Ang nagsa-summer lang noon. Hindi uso dati yung summer na nagtuturo. Summer class. Summer class, di ba?
dati nag-summer class, mga may pera lang. Di ba? Correct. Pero kapag wala, doon ka muna sa lansangan. Ganun. Pero ngayon kasi parang halos lahat ng mga bata may summer classes na rin sila. Talagang sir, no? Tuloy-tuloy na talaga ito. Tuloy-tuloy. Wala kang pahinga. Di ba? Tapos pagkatapos mo mag-aral, tatrabaho ka na. Wala na naman pahinga. Our life. Di ba? Our life, that's life. So, last na po is, this celebration aims to promote the status of teachers and ensure their rights and conditions are recognized worldwide. Yes. Add ko lang din sir, no? Kaya sir, sa mga students, parang enjoy lang din talaga nila. Kasi di ba sir, parang ang nakapapansin ko lang din naman, parang iba parang na tinatamad na mag-aral, ganyan. Tapos parang gusto na mag-work. Kumbaga parang ngayon pala sa situation natin na to, sa akin personally lang din na pagiging estudyante dapat i-enjoy lang din talaga. Kasi iba na rin talaga sa sa real world, kumbaga. Tama. Yeah. And ang naman, katulad ng sabi ni Sir Gian kanina, hindi naman yung mga teachers, professional teachers lang, ang teacher din natin, no? Meron after mo sa school, andyan pa rin yung mga teachers mo, like your boss, teacher mo pa rin yan. Correct. Your supervisor, your manager, teachers pa rin naman talaga sila. Kasi yun lang naman ang ginagawa natin, di ba? Transferring yung knowledge na meron tayo. Yes. Pero syempre, lalo po doon sa mga teachers natin na mga nagtsatsaga na mga despite sa tigas ng ulo ng mga kabataan ngayon at somehow merong gap between teachers, lalo yung mga old teachers and this generation. We recognize you and we really are grateful sa mga sa mga sacrifices na ginagawa niyo po para sa para sa amin. Kasi syempre, kung wala na may mga teachers natin na yan, edi wala lang din naman tayo dito. Tama. Di ba? Parang wala rin tayo dito, sir. Yes, exactly. Di ba? Diba? Kung hindi natin pinagdaanan lahat ng iyon, di ba? Walang gagawa ng building, walang kahit na anong profession, di ba? Lahat naman yan ay nag-i-start sa teacher. Tama. Sa mga teachers. Sila ang may malaking contribute kumbaga sa buhay natin. As nandito tayo ngayon, sinashare din kung ano yung mga insights natin and ideas. Alright, so may dagdag ka pa doon? Wala naman na, sir. Okay. So, yun lang po. Para sa kwentuhan session natin ngayon, para sa mga former students dyan, wag nating kalilimutan na naman libre naman doon sa mga former na teachers natin. Mamean, baka naman. Mamean. Hindi naman ako kay Mamean nakatingin, pero baka naman Mamean, di ba? So, hindi ka pinagpawisan ako sa may mga bagong bukas dyan kung baka naman. Sige, mamaya, sir. Laro tayo. Alright, so para po sa lahat ng teachers, we really are grateful para sa lahat ng ginawa at ginagawa pa rin ninyo in spite ng mga challenges na personal ninyo na mga pinagdadaanan, no? Yes. And I hope na still up until now naman ay napaka-important ng role na ginagampanan ninyo. Yes. Sa buhay ng lahat naman ng tao. Kaya saludo tayo, sir, sa lahat ng mga teachers sa buong mundo. Dahil yung parati rin po nating sinasabi na yung kasaganaan, di ba? Ang kasaganaan, makukuha mo lang naman yan, una, kung meron kang knowledge. Yes, di ba? proper education. Regardless kung anong level yun. Correct. Okay? So, sige po. At magkita-kita po muli tayo next week sa panibago nating kwentuhan session. Hopefully, mas maganda-ganda na po yung title natin and mas nagigets ka agad natin. Kung ano yung... Dahil sa teacher lang, sir. Kaya ko naiisip lang sa teacher. Sige. Sige, sir. Go ahead. Ayun, sige po. Sa vlog po natin. See you po tayo sa next week natin. So... tingnan natin kung ano yung mga isip ulit natin topic next week. And palagi po natin tatandaan na kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. See you next week po.